Ka-Express, meron tayong crucial update mula sa training camp ng national team habang papalapit ang FIBA Asia Cup 2025 sa Jeddah, Saudi Arabia. Kumpirmado na ngayon na ang core pool ng Gilas Pilipinas ay binubuo ng 16 players. Ito ay nangangahulugang sa mga darating na araw, asahan na ang malaking desisyon mula kay Coach Tim Cone dahil 4 na pangalan ang kailangang ikat para mabuo ang final 12-man lineup na sasabak sa prestihiyosong torneo. Pero bukod sa mga seryosong desisyon sa roster, isang nakakatuwang detalye ang napansin sa kampo, ang presensya ni Kai Sotto. Bagamat patuloy ang kanyang rehabilitation sa kanyang ACL injury at hindi pa siya lalaro sa Asia Cup, aktibo siyang kasama sa training camp bilang isang sponge na sumisipsip ng lahat ng impormasyon, observation at team chemistry. Kasama siya sa film sessions, nakikinig sa mga tactical discussions at umaabsorb ng sistema ni Coach Tim. Ang kanyang physical presence, kahit hindi pa full contact, ay mahalaga para sa kanyang long-term integration sa kupunan. It shows his commitment at ang vision ng Gilas coaching staff para sa kanyang future role. Ito ay isang maingat na proseso para masiguradong buong-buo ang kanyang pagbabalik habang patuloy siyang nagiging familiar sa galaw at diskarte ng kanyang mga teammates. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at sa final roster announcement ng Gilas Pilipinas. Ang Gilas Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim ay nasa huling yugto na ng kanilang paghahanda para sa FIBA Asia Cup 2025. At ang highlight ngayon ay ang pagkakaroon nila ng 16-man pool, isang kombinasyon ng mga veterans, rising stars at mga players na galing sa matinding PBA Finals. Kabilang dito ang mga PBA legends tulad ni Junmar Fajardo at Chapit Aguilar na nagbibigay ng stability at karanasan. At naroon din ang mga dynamic wings at guards na sina Dwight Ramos, Justin Brownlee, Scottie Thompson at ang mga tulad ni Sergio Perez at Calvin Optana na inaasang sasama pagkatapos ng kanilang PBA commitments. Bukod pa rito, naroon din ang mga bagong mukha o mas bata pang players na may international exposure tulad ni AJ Edo, Renz Abando, RJ Abarientos at Xavier Lucero. Ang ganitong lalim ng bench ay nagbibigay ng matinding flexibility para kay Coach Tim, pero kasama nito ang napakabigat na desisyon kung sino sa 16 na ito ang magiging bahagi ng Final 12. Ang kriteria sa pagpili ay malamang nakasentro sa kung paano magpifit ang bawat player sa intricate triangle offense ng Gilas, ang kanilang defensive versatility at ang kanilang kakayahang mag-adjust sa iba't ibang matchups sa Asia Cup. Kailangan ni Coach Tim ng tamang balance ng shooting, athleticism, size at playmaking at ang bawat decision ay critical para sa kampanya ng Gilas. Sa kabila ng matinding competition para sa spot, ang isang unique na membro ng 16-man pool ay si Kai Sotto. Bagamat hindi siya lalaro sa Asia Cup, ang kanyang presensya sa training camp ay napakahalaga. Si Kai ay aktibong sumasama sa mga team meetings, pinapanood ang mga film sessions kasama ang coaching staff at nakikinig sa bawat instruction ni Coach Tim. Sa halip na mag-physical contact drills, ginagamit niya ang oras sa mga individual shooting drills at light conditioning exercises habang patuloy na sumisipsip ng impormasyon tungkol sa sistema at chemistry ng team. Ang pagiging sponge ni Kai ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon na magiging fully prepared, hindi lang physically kundi mentally at tactically para sa kanyang pagbabalik sa aktibong laro na magaganap na sa mga susunod na FIBA windows. Ito ay isang investment sa future ng Gilas na tinitiyak na si Kai ay seamlessly integrated sa team sa kanyang pagbabalik sa 100% playing condition. Maliban sa matinding competition sa pool, ang urgency ng roster cuts ay nararamdaman na sa training camp. Ang inaasahang final roster announcement ay nakatakda bago pa man lumipad ang Gilas Pilipinas patungong Jeddah, Saudi Arabia sa mga darating na araw. So ito ay nangangahulugang bawat practice session at bawat tune-up game gaya ng nakaschedule nilang laban kontra Macau Black Bears sa July 28 sa Smart Araneta Coliseum at posibleng laban sa Jordan ay magiging mahalaga para sa coaching staff na masuri ang final combinations. Ang mga PBA Finals participants na sina Junmar Fajardo, Sergio Perez at Calvin Optana ay inaasahang sasama sa kupunan sa lalong madaling panahon matapos ang kanilang serye na nagdadagdag ng panibagong layer ng challenge sa pagpipili. Limitado ang kanilang panahon para makapag-integrate ng buo sa sistema, kaya ang kanilang veteran presence at instant impact ang magiging batayan ng kanilang inclusions. At ang pinakamalaking tanong ngayon ay kung anong klaseng players ang magbibigay ng balance sa Final 12.
Halimbawa, marami sa pool ang nasa wing possessions o guard spots na posibleng magresulta ng masusuring pagpili para sa versatility at two-way play. Kailangan din ni Coach Tim ang sapat na big man na kayang makipagsabayan sa Asia, lalo na kung wala si Kai sa playing capacity. Ito ay magandang opportunity para sa mga tulad ni AJ Edo na napatunayan na ang kanyang kakayahang maging primary defensive anchor at para kay Japet Aguilar na magbigay ng energy at leadership sa team. Ang Asia Cup mismo ay hindi lamang isang tournament para sa Gilas. Ito ay mahalagang platform para sa development at pagsubok ng core group na ito. Ang pagganap ng team sa Jeddah ay magbibigay ng mahalagang insights sa kung anong aspeto ng sistema ang kailangang mag-refine at kung paano mas magiging cohesive ang grupo para sa mas malaking laban sa hinaharap, particular na para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers 2027. Ang intensity sa training ay mataas na sumasalamin sa determinasyon ng bawat player na makakuha ng spot at makatulong sa pagbabalik ng Gilas sa rurok ng Asian basketball. Ang mga darating na araw ay puno ng excitement at kaba para sa Philippine basketball community. At sa pagharap ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2025, kailangan nilang panghandaan ang matinding laban sa Group D, Chinese Taipei, Iraq at New Zealand Tall Blacks. Bawat kupunan ay may kani-kanilang natatanging estilo ng laro na siyang magpupresa sa Gilas na mag-adjust. Ang Chinese Taipei ay kilala sa kanilang mabilis na pace at 3-point shooting na nangangailangan ng excellent perimeter defense at quick rotations mula sa Gilas. Samantala, ang Iraq naman ay madalas na may physical na laro at agresibong drives kung saan critical ang interior defense at rebounding ng mga Gilas big men. Ang New Zealand Tall Blacks naman, na kabilang sa powerhouse ng Oceania, ay kilala sa kanilang structured plays, physicality at team-oriented approach na magiging ultimate test para sa disiplina at sistema ni Coach Tim. At dahil wala si Kai sa playing capacity, ang tactical na diskarte ng Gilas ay malamang na magfo-focus sa balanced scoring, aggressive defense at high-tempo transitions. Asahan ang mas mataas na usage ni Justin Brownlee sa offense bilang primary scorer at playmaker, habang ang mga players tulad ni Dwight Ramos at Trent Sabando ay magiging vital sa two-way play. Ang paggamit ng mga stretch bigs at wings na may shooting capacity ay magpapalawak ng court na magbibigay ng driving lanes para sa Gilas guards at cutters. Ang misyon ng Gilas sa Asia Cup ay hindi lamang ang manalo, kundi ang patuloy na i-refine ang triangle offense, pagtibayin ang team chemistry at bigyan ng malaking international exposure ang bawat miyembro ng Final 12. Ang Asia Cup ay nagsisilbing mahalagang laboratorio para sa Gilas, testing ground para sa mga strategic adjustments at player combinations na maaring maging pundasyon para sa FIBA World Cup 2027 qualifiers. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.